posibilidad na yung dalawang matataas na opisyal natin Yan. ay i-impeach. Attorney, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Maganda umaga po. Good morning, Joel and Weng. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Ayun, kung magkakataon, First in history. Oo, una sa kasaysayan po ito. Ano ho ba ang possibility na ito'y mangyari? At ito pa'y, pwedeng gawin? Dalawang Nasabay. matataas ng opisyal ay sabay na i-impeach. Attorney? Pwede ho naman. At yung impeachment kasi isang napakahalagang accountability mechanism ng ating konstitusyon. At ito ay para dun sa mga matataas na opisyal ng ating bansa. At ang grounds naman nito, very limited lamang, 5 lamang. Diba? Pero kung dahil nga accountability mechanism yan para matinusan na ang pamamalakad ng mga matataas na opisyal at mananagot sila kung sila ay nag-abuso o kaya ay tiwali. Ang kailangan lang para initiate ng impeachment, isang complainant at isang sponsor na congressman. So madali yung pag-initiate. At dapat naman, sapagkat accountability ito, di ba? Inaasahan natin na matino dapat ang pamamalakad ng mga hinahalal o kaya yung na-appoint na matataas na opisyal. Pero whether or not it will progress into an impeachment charge, dadaan ho yan sa Kongreso. So you need yung boto ng Kongreso at whether or not yung charge guilty yung nasasakdal, dun naman sa Senado ang korte. So you need 2/3 vote. So may proseso yan. So madali kung sa madali, pero kung saan ito hahantong, hindi tayo nakakasigurado. Yeah, madaling maghain, Joel, pero mahirap magpalusot sa Kamara at sa Senado ng impeachment complaint. Attorney, kayo sa ganito yun. Ang sinasabi di po ba ay political in nature ang impeachment complaint? So dito natin makikita. Numbers game pa rin, di ba? Kung yung dalawa ay sabay na mahainan po ng impeachment complaint at yung magiging takbo ng proseso nito, dyan natin makikita at masusukat kung gaano kalakas ang poder o ang suporta ng Vice Presidente at Vice Presidente dito sa Kamara de Representantes. Kung saan aabot o hahantong ang reklamo laban sa kanilang dalawa. Well, tama ka dyan, Weng. It is for practical reasons political dahil una, yung mga magdidesisyon kung sasampahan ba ng kaso at yung magdidesisyon kung guilty or not guilty, mga politiko congressman at mga senador. Pero that's about it. Of course, numbers game kasi nga marami sila, so merong majority vote and then qualified majority. But we have to understand, it is also a legal process. Tinakda ng konstitusyon yan. Merong mga striktong batayan yan. Hindi ho naman basta-basta dahil may numbers, kahit ano pwede na. We should disabuse our minds na purely politics lang ito. Kaya nga, nakakalungkot kung ang batayan lang ito o kaya ginagawa lang ng impeachment dahil sa politika, binababoy yung impeachment process, di ba? Nawawalan ng kahalagahan, nawawalan ng effect ito na accountability mechanism dahil nga ginagamit lang sa politika. So sana wag ganon. Sana we should resist that. Ang problema lamang natin dito, Weng, may problema na nga tayo sa investor confidence. Yun. Hindi na masyadong maganda ang pagtingin natin ngayon 2026 when it comes to the economy dahil nga walang tiwala. Walang tiwala na pumapasok na investment sa atin. Ito pa, madadagdag pa ito, attorney. Lalo sigurong medyo tsaka na muna tayo mag-invest muna tayo sa Vietnam kaya. O kaya sa di ba, sa Malaysia o kaya sa iba pang mga lugar. Baka nga ang Myanmar o kaya Cambodia i-consider pa kaysa sa atin. But tama yung observation mo na too much politics will really spoil business confidence. Di ba nabalot na tayo ng grabing skandalo sa corruption. So wala nang tiwala yung mga namumuho ng dayuhan sa ating bansa. Napakarami tayong mga dapat intindihin ng Kongreso, di ba? Yung mga fundamental improvements sana sa ating governance at ating transparency and accountability. Pero
kung uunahin na naman yung impeachment, necessarily, magagamit sila ng oras para tugunan ito, di ba? So, masa-sideline na naman yung iba. Yung budget na so much criticized, question ngayon sa Supreme Court at kung ano-ano, yung oversight na sinasabi nila, paano nila magagampanan ito kung uunahin yung pamumulitika? So, we're not saying we should avoid impeachment. Kung merong ebidensya, may resibo, may matinding rason, dapat lang. Pero kung yung parang pangtabla lang ito, o kaya away politika lang, sana ko naman mag-isip ng 2 beses o 10 beses yung mga congressman bago pasukin uli ito. Attorney, ang problema natin ay kung halimbawa magkakasabay silang dalawa, di ba? Yung possibility na pareho silang ma-impeach, parang napakalayo naman po ng posibilidad. Ano po? Well, malayo ang posibilidad, pero posible. At wala namang, hindi naman pinagbabawal ng konstitusyon na hindi pwedeng sabay. Pwede ho naman dagdagan pa yan ng ibang mga impeachable officials kung may sufficient ground at ebidensya. So, maaari ho mangyari yan. Hindi lang na alam kung anong uunahin nila. So then again, yan papasok yung matinding politikahan na naman. Yes. In the event, kung halimbawa yung napakaliit na possibility na pareho silang matanggal sa kanilang posisyon dahil sa impeachment, gagana yung line of succession. So ang uupo na Pangulo ay si Senate President Vicente Sotto III, tama po? Opo. Okay. Siya na po ang pipili ng kanyang vice presidente? Kung halimbawa na ma-impeach din si Vice President Duterte, yun in the event na pareho silang matanggal, ang pipili na ng vice ay yung tatayong presidente, ganun po ba yun? Hindi ho, acting president lang kasi siya. Ang nakalagay sa konstitusyon, kung yung pagtanggal dun sa mga nakaupong mataas na posisyon, yung president o vice-presidente is more than 1.5 years before to an election, 18 months. Ang trabaho ng Kongreso is to call for special election. Yun, so pwede. Kasi naisip ko lang, yung dati nung nangyari kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, siya yung humalili kay dating Presidente Erap, hindi ba? Tapos ang napili niya ay si Ginggona as Vice President. Tama po, Attorney Cayosa. Opo, ganun naman ang ating rule on succession. So, okay, go ahead. Ito lang, Wayne, siguro may panibago tayong paksa kay Attorney Cayosa. Yung pong recantation, napaulat na recantation, pagbawi po ng testimonya nung pong mga district engineers po natin, yung BGC Boys, si Alcantara at si Hernandez. Anong tingin nyo magiging epekto nito sa kaso, Attorney? Pero ang paniwala naman po ni Senator Ping, regardless, matitibay ng mga ebidensyang hawak para sampahan ng kaso yung mga nababanggit na mga personalidad. Well, una, based on rules of court at batas at ng jurisprudence ng Supreme Court, yung mga recantation, yung pagbabaliktad ng mga witness should be viewed with caution at hindi kaagad-agad kinakagat yan. Nagiging parang malaking bombshell lang yan kasi nga dahil sa propaganda. Pero yung recantation in normal cases, hindi masyadong kinakagat yan. Kasi kailangang suriin bakit nagre-recant ito kung hindi naman siya napuwersa noon. So, there must be very serious grounds na kailangang ipakita bago tanggapin ng korte yung recantation. Kasi kung hindi, ang mangyayari niyan, mag-flip-flop lang lahat ang mga witnesses, depende sa bayad, depende sa impluensya, depende sa pananakot o sa ihip ng hangin. So, dapat ganun tayo dyan, mapanuri tayo. Sapagkat kung freely given naman yan noon, yun ang mangingibabaw, hindi yung recantation. Hindi po pala yun matik na ayoko ng tumestigo Hindi pala pwede yun. Hindi pwede yung gano'n, Attorney Cayosa. May kailangan yun ay may proseso pag-aaralan, may proseso, tatanggapin, aprubahan o hindi ng korte. Tama, hindi dapat ganun kung susundan Diyos. Ang nakakalungkot lang kasi, yung mga korte o yung kung nabahiran din ng corruption yung quest o yung mga justices, ginagamit ito na rason para sabing may reasonable doubt na i-inject tuloy. But tama rin si Senator Ping Lacson. Hindi lang naman yung testimonya ng mga yan. Ang dami ng mga resibo, mga dokumento
mga cheque, mga fund transfer, ang dami, at hindi lang naman sila yung umamin at nagsalita na. So dapat imbes ho na yung sasantuhin kaagad yung mga nag-re-recant, dapat nga yung sinusuri sila, at kung walang matindi at legal na rason para o justification for recant, dapat nga kinukulong sila for perjury. Perjury. Pwede Kasi silang kasuhan ng nagsisinungaling sila perjury. Oo, Oo. ganun dapat ang treatment sa mga yan. Pero attorney kayo, sa halimbawa po nag-recant, dininay ng korte yung recantation, mapupersa mo ba ang isang tao na tumestigo ng labag sa kanyang kalooban? Ayoko ng tumestigo pero hindi inaprobahan ng korte. Paano po yun? Ang pwede ho, yung pinagbabawal ng konstitusyon, yung tumestigo ka laban sa sarili mo. Mhm. Pero obligasyon at it's a legal duty ng isang mamamayan na magtestigo na magsabi ng totoo. So pwedeng pilitin ng korte, hindi ka pwedeng mag-recant. Denied ang iyong recantation, tumestigo ka. Well, maari. But ang mahirap kasi dyan, kung pipilitin mo, di palagi ang sagot niya, hindi ko alam, hindi ko maalala. O worse pa, kung siya ay talagang nabili na, na-co-op na ng mga akusado, di babalik na rin niya yung mga pinagsasabi niya. So that's the practical reason kung bakit, kung yung tao ay unwilling na, hindi na siya pinapatestigo. Pero meron ding mga magagaling na prosecutor at mga abogado, at ginagawa ko yan kuminsan, ginagawang hostile witness mga ito. Pwede, Sapagkat kung maayos ang iyong pag-examine sa isang hostile witness, talagang maibibitin pa rin siya at lalabas pa rin yung katotohanan. Totoo yun, pero nasa husay ng prosecution yun, di ba, Attorney Cayosa? Dapat husayan ng ombudsman at Nasa mga galing yan prosecutor. Oo. Sinesweldohan natin sila, trabaho nila yan. Dapat husayan talaga nila. Paano po kung halimbawa maaprubahan ng korte yung recantation? Ano na ang mangyayari ngayon doon sa BGC Boys? Yung kanilang pagbibigay sa kanila ng provisional, 'di ba, na maging state witness. Paano yung kanilang ginawang restitution? Ano pa magiging trato sa kanila? Pero siguro Weng, bago natin puntahan 'yan, itong kaso kasi nila BGC Boys, wala pang kaso sa kanila eh. Kumbaga testimony pa lang. Merong naka-file na reklamo meron sa Office of the Ombudsman. Oo. Meron na rin sa Sandigan Bayan, ang alam May ko. mga kaso na ba? Kasi kung ganyan, baka natin. wala pang di ba? Alam ko wala pang kaso dito sa mga, kaya nagtatanong nga tayo, ba't kailan ba kakasuhan sila? Di ba? Pero yung kaso, yung halimbawa, hindi pa nga ho sila nasasampahan ng kaso. So, paano yung testimony nila, yung ginamit sa Senate Blue Ribbon, at kung ano-ano pang statement na binigay nila sa DOJ, paano po yun? Ano treatment doon, attorney? Hindi ho naman automatic na mawawalan ng visa yung mga unang mga sinumpaang salaysay nila o yung mga sinabi nila o mga dokumentong sinabit nila. Kasama na yung mga daang-daang milyon na binalik nila. Ebidensya pa rin yun. Ang gagawin lang ng hukom, i-compare itong sinasabi nila ngayon, yung pagre-recant, at saka yung mga nauna, and under what circumstances. Kasi hindi naman basta-basta sabihin mo, ay, magre-recant ako. Dapat explain mo. Kasi yung unang pinagsasabi ko, kinidnap ang aking anak, o kaya I was threatened, o kaya sinuhulan lang ako. At ituturo mo kung sino yung mga gumawa ng krimen na yan sa'yo. Ganun dapat yun. Hindi yung mag-recant ako, sige, mag-recant ka, itapon na natin lahat. Hindi dapat ganun. At hindi naman ganun sa At mga... pakibalik yung 110 million na binigay ko sa inyo. Di ba pwede yun? Lahat ng mga ebidensya na yun, they will still stand. They will be compared vis-a-vis other evidence dito sa bagong recante. Pero paano mo yan babawiin yung mga daang-daang milyon sinoli mo? Di malinaw na yung mga ganyan na gawain nila, mahirap na nilang i-erase yan. Kasi nandiyan na yung pera, kitang-kita naman. Yung merong na-file ang BIR tax evasion laban doon sa BGC Boys. Yun pa lang, no? Tax evasion Alam case ko pa lang. meron ding meron ng recommendation ng ICI sa Office of the Ombudsman para kasuhan sila. Ayun. Pero parang dinidelay pa ng DOJ dahil
nagne-negotiate pa for them to become, di ba, At saka state may witness. hinihintay pa kanilang full restitution kasi si Alcantara 300 million ang kailangang ibalik. Oo. Nasa magkano pa lang. Pero yung 180. prinsipyong yung attorney, yung least guilty dapat para pumasok sa witness protection program. May problema ba yung BGC boys dyan, attorney? Well, depende kung ano yung hawak-hawak ng gobyerno na ebidensya o alam nila. Pero yan kasi requirement ng rules of court at ng batas. So requirement ko yan ng yung witness protection law at saka ng rules of court. So hindi pwedeng isang tabi lang yan ng gobyerno. They have to comply with that. Pero kung ikukumpira natin, yung BGC boys, they are a few levels lower than yung mga big-time contractors, mga senador, mga congressman, mga cabinet members, di ba? Nasangkot dito sa kalokohan na ito. Kumbaga, sila yung nag-facilitate at nag-execute. Kasi by themselves, hindi nila kayang gawin ito eh. Diba? Pero yung mga congressman, senador, cabinet secretaries, kaibigan ng powers that be, yung mga big-time contractors, kahit wala mga ito, papalitan lang sila. Kung halimbawa, ayaw nila, nanindigan sila sa tama at saka sa totoo, ayaw nila, di palitan lang sila. Maglalagay sila, mag-uupo sila ng mga bureaucrats na Nakakaalam. at saka yung gagawa ng kalokohan na willing na gamitin ang kanilang bureaucratic position para ma-execute yung big time na corruption na yan. Alright. Attorney, salamat sa oras ha. Good Mag-ingat morning ka. po. Thank you. Maraming salamat. Magandang umaga Good morning, po sir. sa lahat. Morning si Attorney Domingo Cayosa, constitutional law expert, mga kapuso.